106.7 Energy FM. Hello, everybody! How are you? I hope everyone is having a good time. Hey! Gising! Wow, tulog ka pa ng ganitong oras? Ewan ko na lang kung tulog ka pa rin ng ganitong oras ha. 1:25 na. Ano na? Te! Nakailang tunog na yung alarm clock mo pero ikaw, sabihin mo onti na lang, idlip na lang, o aminin ganyan ka. Ganyan din ako dati. Diba no, yung puro tayo ganun, tapos ang ending, late na tayo kasi puro mamaya tayo ng mamaya. Alam mo, ganyan din daw sa buhay. Kapag mahilig tayo magsabi ng mamaya na o kaya bukas na, hindi, kaya pa yan mamaya na. Mas hindi natin maa-achieve yung mga goals natin in life. Kaya dapat daw, pag may gusto ka, gawin mo agad. At eto naman, napanood ko lang to trivia lang daw. Kapag daw meron ka ding mga plano sa buhay, huwag mo daw ipagkakalat agad. Oh, bakit? Sabi nila kasi daw, nauudlot daw yung plano mo kapag sabi ka ng sabi sa mga kaibigan mo, kwento ka ng kwento. Pero meron pang isang mas higit na explanation doon kung bakit Hindi ko nga lang ma-explain. Ang hirap kasi i-explain. Meron daw something, ito na, itatry ko ang aking very best. Meron daw something sa utak natin na kapag daw sinasabi natin ang sinasabi sa ibang tao, yung excitement natin nababawasan daw dun sa isang part na napupush natin siyang gawin. Diba? Doon pa rin sa utak natin, merong something Basta, nako! Ang hirap i-explain. Basta, in short, kapag halimbawa may mga plano ka, kumbaga wag ka muna magpisa ng mga itlog. Tama ba yung sinabi ko? Wag magpisa ng itlog? Yun ba yun? Ayun! Hindi pala, sorry. Mali. Sorry naman. Huwag ka muna magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Yan! Perfect! Oo. Diba? So, minsan, para surprise din, kapag may mga goals ka, isulat mo yan ng isulat for yourself para ma-remind ka. Diba? Huwag mo muna i-chika kung kani-kanino. Or kung pwede, kung meron kang nag-iisang best friend or sa mami mo, yung close mo lang, or kapatid mo, dun mo lang sabihin yung mga plans mo. Diba? Tapos, i-work out mo siya ng tahimik. At saka minsan kasi, aminin natin kapag dada tayo ng mga plano natin sa buhay, kaya siya nauudlot kasi may mga comments din yung ibang tao. So, ikaw ang ending, hindi mo na rin magagawa ng tuluyan. Kasi, biglang ma-jinx sasabihin, hindi kasi dapat ganun. O yan. Yung mga ganun ba? So, ikaw, para nawawalan ka tuloy ng gana. Kaya, minsan, mas okay na keep it to yourself. Tapos, kapag halimbawa, gawa na yon, pwede mo nang sabihin sa kanila na, finally! Eto na, nagawa ko na! Yung matagal kong hinihintay! Diba? Ayun. Anyways, panggana ko, live na tayo ngayon ha. Ayan. Punta ka na sa cellphone mo, sa laptop mo, kung ano man ang hawak mo ngayon. Pindutin mo yung Facebook, hanapin mo yung Energy FM 106.7. Tapos, kapag nakita mo na yung live natin ngayon, i-like mo yan, tapos i-share mo yan ng bonggang-bongga. Hello sa lahat ng mga nanonood na sa atin. Ayan. May premyo kayo pag sinare nyo to. Baka umasa. Malay nyo, di ba? Share nyo lang. Share. And magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong kung, may tumatawag sa akin. Bakit may tumatawag? Wait lang po Hello? Hello po, sir? Naka-on air po tayo. Sige. Ang aga naman ang tawag net, ha? Kala ko papagalitan na naman ako Aray ko. Teka lang. Sa mga nagtatanong kung wala daw ba ako mamaya, well, ganito po kasi yon. Konting kwento lang muna bago tayo magsimula sa ating story. Actually, Monday pa lang, last week pa lang pala, masama na talaga yung pakaramdam ko. Ayan, may lagnat, may sinat, mawawala, tas babalik, lalo na kapag gabi bumabalik. Obvious naman sa boses ko, no?
Ayan, so ganito yung boses ko kaya pagpasensyahan nyo na po. So pinipilit ko lang and kinakaya ko lang talagang lumaban. Wow, lalim. Lumaban sa sakit ko, sa karamdaman ko para syempre makasama nyo ako tuwing tanghali. Pero mamaya kasi alam nyo naman, puyatan paggabi, di ko alam kung kakayanin ko na pumasok pa later dahil nga kailangan nating magbawi. At paggabi, 'di ba, kailangan mas maaga tayo natutulog at nagpapahinga para magkaroon tayo ng lakas ng katawan. Ganun lang. Pero huwag kayo mag-alala, babawi naman tayo. Every Friday naman, nandiyan naman ako sa Carjack. 'Di ba? O siya, wag na nating patagalin pa. Eto na, simulan na natin ang ating story for today. Minsan sa buhay natin, kapag nasaktan tayo, pag niloko tayo, nawawala na tayo ng ganang magmahal. Bakit? Kasi ang hirap ibigay ng tiwala ulit dun sa taong nanakit sa'yo. Sobrang sakit na hindi mo ma-explain anong gagawin, saan ka pupunta, at paano ka magsisimula ulit. Ito yung story natin ngayon. Siya ay nagmahal, pero niloko. And then after 7 years, nagtagpo ulit sila nung taong nanloko sa kanya. So ngayon, nag-uusap sila, nag-I love youhan sila. Nagmamahal siya ulit dun sa taong dati niya nang minahal. Pero syempre, may takot sa puso niya kung ibibigay ba niya ng buong buo yung puso niya. Dahil hindi naman siya sure kung nagbago ba talaga yung ex niya. So, let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Nung college ako, may boyfriend ako at tumagal ng 4 years. Akala ko noon kami na ang para sa isa't isa, pero hindi pa po pala. Nasira po yung aming relationship because sa pag-cheat niya. Tapos after how many years po, nag-cruise yung landas namin sa party po ng aming kaibigan, sa aming common friend. Tapos, nung nag-cruise po yung landas namin, nagkaroon po kami ulit ng communication. Yung pakiramdam po na parang nag-flashback ang lahat sa utak ko, yung feelings. Nag-usap kami na parang walang nangyari, DJ Kara. Tapos, itong mga nakaraang buwan, nagkaka-chat na po kami. And ang matindi po nito, nahuhulog na po ang loob ko sa kanya. Dumarating na din po sa punto, DJ Kara, na nag-I love you ako sa kanya at may nangyari din sa amin. Happy naman po kami kahit na wala pang label. Pero may takot po sa puso ko, DJ Kara, kung itutuloy ko ba itong nararamdaman ko. Dahil sa tuwing magkasama kami, lagi pong may nag-detect sa kanya. At lagi niyang sinasabi na nag-grow na din daw po siya. Hindi na daw niya uulitin kung ano yung nangyari dati. Naguguluhan po ako actually kasi kahit na wala po kaming label, dapat po bang mahulog na po ulit ang loob ko sa kanya? Kahit na 7 years ago, niloko po niya ako. Sana po mapayuhan mo ako, DJ Kara. Alright.
Finally, narinig din natin ang story ni ate girl na muling nagmamahal sa kanyang ex at 7 years ago na nakalipas mula nung niloko siya. So magbasa tayo ng mga comments, baka may mga nakarelate dito, no? Yung mga ex na bumabalik, yung mga marurupok dyan, present ba tayong lahat? Ayan. Sabi dito, Hi Ate Cara, basahin mo na lang po ang PM ko sa'yo, nahihiya ako mag-comment sa comment section. Kasi po, sa totoo lang, ngayon, nagkabalikan na kami ng ex kong niloko ako dati. Ayaw ko ipaalam sa mga friends ko kasi po, sabi nila tanga ako. So relate ako kay ate. Ganun talaga pa nagmamahal, no? Oh, may nakarelate nga kay ate girl. Sabi dito, naku girl, maraming lalaki niloko ka na once. Huwag ka na magpaloko ulit, sabi ni Ate Arlene Neri. Tama ba yun? Pag niloko ka na once, wag na ulit. Sabi ni Jazz, Hay nako Ate Cara. Sa mga ganyang pagkakataon, wag nang bigyan ng second chance. Sabi naman dito, pagbigyan mo na siya. Baka naman nagbago na siya, mahal ka na talaga niya. Oh, sabi ni Alicia. Pass is pass para po sa akin. Sabi ni Letty, kung galit na galit. Hindi na kailangan balikan ang ex, sabi ni Love Wariza. Wala namang imposible kung magkakabalikan kayo ng ex-boyfriend mo kung kayo ay kayo talaga. Ganyan ang pag-ibig, pwedeng magpatawad. Bakit naman hindi? Sabi ni Armila. Love is lovelier the second time around, sabi ni Manamtam. Nako, pag-isipan mong mabuti. Pag niloko ka, walang second chance. Sabi yan ni Ate Ruby Orhas. Oh. Alright. Hay, nako. Ito naman ang say ko dyan. 7 years ago, he is a different person. Because 7 years ago, he's a cheater. Ang daming nangyari after that. Pwedeng nagbago siya, pwedeng hindi. Ikaw din, ang dami ding nangyari sa buhay mo. Change is constant. Sa isang araw, maraming pwedeng mangyari. Sa isang taon, marami din pwedeng mangyari. Lalo na sa loob ng 7 years. So this time, you are starting all over again. But, may history kasi ng panluloko. Kaya ka natatakot. Hindi naman sa nag-judge tayo agad ha. Pero alam nyo, trust is a fragile thing. Hard to earn, easy to lose. Kaya sabi nga dapat alagaan talaga yan. Pero sa ngayon, try to communicate with him. Ask him kung ano ba yung plano niya for you. 'Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin this time lolokohin ka ulit niya. Kasi nga iba na siya ulit ngayon eh. Start from zero kayo. Basic ulit. Pero ang nabother lang ako dun sa kwento mo, mas nabother ako actually dun sa part na may nangyayari sa inyo kahit hindi naman kayo. Bakit? Pwede namang maging kayo ulit kasi sabi mo nag-I love you-han na kayo. So, kung iisipin mo no, based dun sa history niya na nanloko siya, parang nakakatakot tuloy ulit ngayon. Kasi ano pang reason para hindi natin ituloy to, di ba? So, yun yung medyo questionable.
Tsaka dapat ate, huwag kang pumayag na ganun. Kilala mo na siya before naging jowa mo na siya. Di naman siya bagong tao sa buhay mo. Na magkakahiyaan kayo, kaya nga siguro may nangyari na sa inyo, 'di ba? At ikaw, for sure, mahal mo na yan. Kasi pag ang isang babae ginawa na yan, aba, big deal na yun. So para sa akin, para malaman mo yung sagot, communicate with him. Magtanong ka para malaman mo, hindi yun ang huhula ka. So dun ka mag-base kung ano ang plano niya para sa'yo kasi napaka-importante nun. Para marinig mo din sa mga bibig niya na ipaglalaban na kita this time, hindi na kita lolokohin, ibang tao na ako ngayon, nagbago na ako, ipuprove ko yun sa'yo at yun ang pinaka number 1 na dapat niyang gawin. I-prove niya sa'yo ulit yung sarili niya. Diba? And deserve mo yun. Kasi nagkasala na siya sa'yo Okay? Huwag kang kabahan. Huwag kang mangamba. Kasi kung talagang mahal ka niya, may gagawin at gagawin siya. Actually, hindi mo na nga kailangang hilingin pa yun Ibibigay niya na yun sa'yo. So, para matanggal yung takot mo at yung mga questions mo, tanungin mo siya. Pag-usapan yung mabuti. Para alam mo kung saan ka lulugar. It's okay to love again, but this time, guard your heart. Sincerely, Kara.